maganda na yung products ko eh. Tuloy-tuloy mo lang. Araw-arawin mo lang, sipagan mo lang para parehas tayong magtulungan. Kasi ito na yung magandang produkto, gagamitin mo na lang everyday. Kaya dun po ako proud. So, yun. And syempre, every products po natin, ako po talaga yung nagtatry kasi nakakahiya naman, ako po yung may-ari. Tapos, saka syempre, bago ko po binibenta at nilalabas, ako po lahat tumitikim ng per flavor, ako namimili. Syempre kami yung parang, ako po yung kasama sa nagpo-formula, kasama ng Manof po. Tapos, yung mga dapat na ilabas na products, though ginagayad din nila ako ng Crizel Manufacturing. Pero, syempre, decision ko pa rin. So, parang, tinatry ko. Kaya sabi ko, kapag bigyan niyo ako ng mga products na gusto niyong ipatry sa akin, kapag may nagustuhan ako, yun po yung mga nilalabas ko. Ayan. Kasi ang sexy mo, ang puti, ang kinis mo, di ba? Makukonsider mo ba yung sarili mo na isa ng hot babe? Hot babe ba dating sa'yo kay Stefan? Siyempre. Ang yabang. Makukonsider ko ba na hot babe ako? Pwede siguro yung babe, pero parang layo ko pa sa hot. Pero, alam niyo po, nung pumayat ako, hindi gusto ng mama at papa ko. Ako lang yung may trip nito, pero nga, sa mga hindi po nakakaalam, for health purpose din po, kaya po ako nagpapayat. And, sa tulong ng products ko po, nung nagsa-start ako, alam niyo naman po yan, no? Sobrang laki po nung balakang ko. Malaki po yung puwet ko nung talagang tumaba ako. Tapos, pag nahihiga po ako, since nakaganito, dahil malaki yung butt, hindi na po nakakalapat yung likod ko. Parang nakaganto ako. Sumakit po yung likod. So parang ito na yata yung time para magbagong buhay na ako. Parang kung hindi pa yung may sumakit, alam mo naman tayo mga Pilipino, no, kapag sumakit, doon lang magbabago ng buhay. So parang, wait lang. Tapos sabi nung boyfriend ko, syempre may parang, mayroon po kami sa family na diabetic. Sobrang hilig ko po sa matamis. Hindi po ako nagbawas ng kain, pero tinanggal ko po yung sweets. Kaya, kasabay ng aking coffee, na slimming coffee ko po, nagtanggal po ako ng matamis. And since stevia po yun, so perfect talaga. So doon po nag-start ang aking pagpapapayat na journey. For health purpose, hindi po sa kaartihan or hindi dahil lang sa naglabas din ako ng products po. Kwento mo naman kami tungkol din sa Japan. Ano ba nangyari doon? Ito na nga, dahil naka-mic na ako ngayon, perfect na tong Japan natin. Kailan nyo ba plano magpakasal na talaga? Plano? Siyempre, parang nung engage kasi ako, nagulat ako, parang kailangan pala 1 year or 2 years ang pag-aayos po ng wedding, no? At hindi ko rin po in-expect na sobrang gastos palang magpakasal. Hindi ko in-expect. Tapos maarte pa ako. And speaking of Japan, sabi ko sa sarili ko, actually ang unang plano po nun, sa Cappadocia. Sabi ko, gusto ko mag-Turkey, yung parang may mga hot air balloon sa likod, tapos nagkikiss tayo. Ganyan, sabi ko, ay, parang ang mahal pala dun. Parang hindi naman pala kaya ng budget. Tapos, parang sumikip na yung oras namin kasi may visa pa, di ba? Tapos, syempre, dadalhin ko yung makeup artist, dadalhin ko yung photographer, Sabi ko, ay, wait, parang hindi ko kaya. Buti na lang, nung nagbago yung isip ko na Japan, syempre, mas mura po ng onte kaysa po doon kasi ang layo din ng flight doon. May nag-sponsor po sa atin na travel agency, which is isa po sa mga ninang ko. Kaya malaking tulong po. So, nung naisip po namin yung Japan, since sobrang favorite at mahal na mahal namin yung Japan, sabi ko, Japan tayo, mag-Japan tayo, ganyan. So, bago po pumunta ng Japan, yung mga inspo doon, lahat na nakita ko na, lahat na pwedeng mag-picture na inspo sa Japan, nakita ko na. Kaya yung vendo machine na yan, nakita ako na yan, na-i-google ko na lahat-lahat. So, nung pumunta kami doon, talagang full of love, excited, prenup, ganyan. Tapos, umuwi kami, wow, excited sa mga pictures, upload. Pag-upload, the next day, pagkagising, parang viral ako. Sabi ko doon sa jowa ko, anong meron? Bakit parang ang dami yatang nagagalit? Tapos, hinahanap ko, saan nagagalit? Dahil ba nag-kiss tayo sa gitna ng Shibuya? Or kasi hinahanap ko kung
saan ba yung dun sa ganito, sa ganyan? Tapos meron kasi kami nung picture po sa ilalim ng train. Eh syempre mga Japanese po, mabibilis kumilos. I mean, busy sila pag pupunta ng work, uuwi ng work, di ba? Train yung pangunahin nila sa kasi parang, dun ba sila nagalit? Pagkatingin ko, dun sa vending machine, sabi ko. And nagulat po ako kasi dun sa vending machine, yun po yung pinagkaguluhan na shoot namin nung nag-shoot kami doon. Kasi nga, lahat ng mga dayuhan, parang wow, di na lang nila masabi, wow, taray naman ito. Taray, parang ang cute naman niya, ang tapang-tapang niya naman, parang ganon. Tapos, yung host namin po sa Japan, which is half Japanese, half Filipino, yung mga Japanese na nasa gilid, nagko-comment, model daw ba ako? Taray, model ako, nagmukha ba akong model? So talagang, yung compliments, nung nag-shoot kami doon, very overwhelming, and syempre, may permission sa authority, kaya parang, ano nangyari? Ba't parang ganito? So, nung lumabas, I deleted the photo, pero hindi lahat ng photos. Yun lang talaga, kasi parang yun talaga yung pinagdiskitahan nila. Pero, sa mga na-offend, na mga nagalit, na mga Filipino, or yung mga OFW po, pasensya na po. And, dun sa tinanong ni Tito kanina sa akin, ano nga bang lesson na nakuha mo? I think, maging sensitive enough, parang kahit may permission, kahit pwede, intindihin mo rin kung ano yung mararamdaman ng mga makakasama mo or makakakita nun. Yun yung lesson na naisip ko. And sa mga OFW natin, mahal na mahal ko kayo. Lalo na yung Japan, sobra. Actually, gusto kong i-share sa inyo yung first dance naming mag-asawa kapag mag-asawa na kami sa wedding. First Love by Hikaru Utada. Ganon namin kamahal yung Japan. Talagang fanay talaga kaming magjowa. And sa mga na-hurt or yung mga nagalit, no harm done, wala pong nasaktan, wala pong nagalit during the shoot. And wag na kayong magalit. Tama na po. Let's spread love. Let's spread love and maging kind na lang tayo sa isa't isa. And thank you sa team ko behind. Super ganda nung shoot namin at marami pa kaming i-upload. Hindi lang yun. Ano pa lang po yun? Pangalawa pa lang po yun sa maraming layout. Ayun. Thank you, Tito. Thank you, Kiray. Last question, no? Ay, taray. Ano lang, may mga naisip na kayo kukunin Ninong at Ninang, yung mga artista. Actually, hindi ko naisip. Nakuha na ako. Chinat ko na sila kasi nung nag-engage kami, wala pang date yung kasal namin, wala pang reception, wala pang church. Inuna ko kagad yung mga ninong-ninang kasi sabi ko baka hindi pumayag. Alam mo yun, yung parang kahit nasa isip ko, close ko yung mga tao na to, baka sa kanila, hindi. Alam mo yun, yung para sa akin close, pero hindi pala nila talaga ako nila close. Parang gano'n. So, syempre, ang nasa listahan po ng mga ninang ko po, of course, sila Nanay Maricel Soriano, Miss Sharon Coneta, Miss Marian Rivera, Miss Eugene Domingo, si Ate Melay, and si Kuya Jason nandun din, si Kuya Dong, Dingdong Dantes, sino pa ba? Si Governor Chavit, si Senator Bongo, si Yorme, si Mayor Isko, sino pa ba? Ang dami pa. Mr. Gabby Concepcion, Maricel Tulfo, shucks. Si Tita Viana Flores, si Tito Boy Sol, si Tito Boy Abunda. Ang dami. Yung pag kay Willie nang galing ka, yung nanawagan ka, hindi mo siya kukunin. Anong nanawagan? Yung nandun ka sa Willie, yung show, na-discover daw kay Willie Revilla. Opo. Diba? Hindi mo siya kinonsida. Si Tito Willie? Wala na akong number eh. Nakakahiya naman, pero sana kung makita niya to, Kuya Will, baka naman. Pahingin 5,000. At saka jacket. Hindi, wala kasi nila akong number, pero kung meron lang, why not? Pero kasi yung mga nauna po, dati po kasi na parang nagbinyag na po ako. Ang mga ninong ko naman dun sa binyag, parang ang weird naman kung uulitin. Ang ninong ko po nun, si Ninang Ami, Perez, yung mga kasama ko sa MTV, Ninong Bayani, at saka si Ninong Roderick. So parang ang weird, parang ninong din sila po sa kasal. So parang di na lang po inulit.
parang ibang tao naman po. Thank you, Kiray. Ikaw, friend. Wala nang pangapangalan, pasa na agad. Alright, next po we have Sir June Lali from Abante. Hi, Kiray. May ano ka ba? Shenzhen, US visa o Japan visa? Meron? Japan meron. Meron ako. Shenzhen meron. Alam mo, feeling ko yung nag-sponsor sa yung traveling agency, kineme ka na kailangan ng visa sa Turkey. Oo. Kasi you can do, pag may mga ganyan ka, like US, Japan, Shenzhen, you can just apply visa sa Turkey. Turkey na siya ngayon eh. Turkey online. Hindi ano tayo. Hindi upon arrival. Pag ano ka, you can apply to oo. Feeling ko mas magastos kasi pag doon. Kasi yung hot air balloon pala, mahal na, di ba? Totoo. Kinebig ka. Saka yung hotel. Oo, nag-react tuloy din si Pilar nung sinabi mo. Oo, pero yun nga, kasi para lang makorek, kasi baka sabihin nila, nangingeme ka, di ba? Oo, at least, alam mo na ngayon, since meron ka, oo, pwede ka multiple yung mo, di ba? Yung Japan visa. Yan, oo, yan. At least, pwede ka na mag-apply maya-maya. Mura na. Oo. Pero yan, congratulations, no? Oo. Kanina may ka nga tungkol sa, huwag nang pansinin yung tungkol sa pag-post mo sa vending machine, di ba? Oo. Pero, ang maganda, ang dami yun namang nagtanggol sa'yo, di ba? Kasi nagpaliwanag ka na hindi mo talaga alam, hindi mo sinadya yun. Kasi sabi mo nga raw, if only na alam mo, you will not do it. Yan. Oo. Ay, walang masyadong mahal? Wala ko kayo. Pinapalitan ng battery. Tumakbo sa 7-Eleven, bumili. So we have to wait. Yan. Kaya nga, nakakahiya naman sa isang July. Pinuntahan pa naman ako. Napakabongga pa naman ng eto na, hindi, abang nitay, eto, bibigay ko muna sa itong mic. Ang laki ng venue, walang... Pare naman. Ayun, bigay mo na lang kay Tito Junior. Hindi ko alam na pwede pala yun kapag may Japan visa ka, pwede na pala yun. O siguro, syempre isa rin sa mga kinonsider ko, ang mahal ng hotel. Syempre, sa Japan, madali pag Airbnb kasi naka-Airbnb kami nun sama-sama. So siguro, I consider din po. Pero pangarap ko ang Cappadocia, sobra. But anyway, siguro pag 10 years namin, tsaka ako babalik doon. Pero yun nga dito, actually, since yung bawal po na sinasabi nyo, hindi po sinabi kasi sa amin ng host namin na bawal. Kasi pala, humingi siya ng permission sa authority. Kaya, hindi po bawal. Parang pinaalam niya po na prenup shoot. Kaya, hindi po kami pinagsabihan po ng bawal. Pero sabi ko nga... May permit naman pala. Yes po. Kaya po nung... Sabi ko nga kay Tito na iniisip ko kanina ang aking lesson sa nangyari ay yung isipin muna kung ano yung mga gagawin mo. Like parang kasi akala mo sa sarili ko wala lang yun eh. Sa mga kaibigan ko wala lang, pero sa ibang tao, 'di ba? Parang malaking big deal pala siya. So parang hindi mo na lang uulitin. Yes. Pero At least, yun nga, no? It's so nice, no? Na for you to say that na yun, tinanggap mo na lang, although, kasi iba, ipagpipili, meron kami permit, we're allowed, kasi pinagpaalam, di ba? Pero ikaw, you're apologetic. That's so nice of you, no? kasi mahal ko po, naging OFW papa ko po eh. So, alam ko po yung pakiramdam na kung paano po yung mag-work hard po sa ibang bansa. Tapos, alam mo, may mga racket-racket pa yung mga OFW natin para lang talagang makapag-abot dito sa Pilipinas sa mga kamag-anak nila. Kaya actually, yung mga nagalit, karamihan po mga OFW. Kaya, sorry, sobrang sorry talaga. Hindi ko minimin na magalit at hindi ko minimin na mag-viral at mag-trending. Kung ganun lang, naku, kung pwede ko lang ulitin, sana hindi na lang talaga ako nag-viral kung ganun lang po yung mangyayari. Alam mo yun, kahit hindi nyo na lang ako kilala, okay na yun. Basta kung ganun naman po yung kakalabasan. Pero, I mean, ang point ko lang, kung maiuulit ko lang, hindi ko kayo gagalitin ng ganun at hindi ko na yun uulitin. Kaya, very, very sorry and
huwag na kayo magalit. Let's spread love and I love you all. Yan, at least nalinaw mo na kaya ginawa niyo, pinagpaalam. Opo, pinagpaalam po. Every natin, Tito, every locations. Alam mo, ikukwento ko lang kasi nung pumunta ako sa Japan, syempre inalam ko yung culture nila, no? So, meron doon, ang ganda ng mga flowers. Na pumunta kami sa Kamakura, yun yung location po, by the way, ng Slam Dunk. Opo. So, pumunta kami doon kami parang sabi ko, gusto ko mag-prenup doon. Meron doon mga flowers na magaganda. Sabi ko, gusto ko mag-picture. Tapos sabi nung host namin sa Japan, wag na wag. Yan yung pinakabastos sa mga Japanese. Sabi ko, bakit? Kasi meron daw doon na aksidente, nagpakamatay or may namatay. Kaya po pala may mga flowers. So, umalis kami doon, hindi kami dumikit, hindi kami lumapit. So, syempre tayo naman po, no, kapag may sinabing hindi pwede, kapag may sinabing i-delete, kapag may sinabing hindi pwede gawin. Sabi ko nga po, proud na proud ako. Aminin niyo po, ang mga Pilipino kapag pumupunta sa ibang bansa, sobrang bait. Tayo, pag nasa labas, lakad. Kahit saan, maglalakad ka, kahit naka-go yung sasakyan, maglalakad tayo. Pero pag nasa ibang bansa, stop. Mag-stop talaga ako. Diba? Super walk pa tayo ng very light lang para maramdaman natin na sumusunod tayo sa batas nila. So, ba't ko naman po gagawin na gumawa ng ikakasama po natin, no? Or bawal po. Kaya talagang hindi ko intensyon na magalit kayo or intensyon na maggumawa ng bawal. Kaya sa mga nagalit po, huwag na tayong magalit. Gamitin po yung products ko para pumayat na lang tayo at pumuti ang puwet natin. And speaking of pumayat, kasi kanina sabi ko sa amin dito, nagulat kami, tumaba ako. Tumaba So, po. napatingin ako sa katawan ko, parang na-tension ako sobra. Oo. Diba sa sinabi mo? Tapos, nung tanongin ka ni Rose kung ano yung waistline mo, sabi mo 21. Oh, so mataba ka sa waistline Opo, kasi ng po yung first 21? shoot ko, hindi po yung kasama yung mga models po na kasama natin. Yung first shoot ko po kasama yung green na mga products ko. 32 kilos po ako noon. Ngayon 34 po ako. Anong waistline mo that time? Same po, 21. 21. Ewan ko, parang medyo bloated lang ngayon yung mukha ko or medyo mas lumaki yung braso ko. Pero yung waistline pareho lang.